Kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha. Sapagkat siya'y ating Diyos, at tayo'y bayan ng kanyang pastulan, at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong papakinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong pagpapatigasin ang inyong mga puso. Dito po sa ating binasa, mariin po na hinihikayat ng salmista ang bayan na umawit o maghandog ng isang papuri para sa Panginoon. Kanina, as we go dito po sa church, ay marami tayong na-encounter na struggles. And the very reason for that struggle is because meron pong ginaganap doon sa Bonifacio bilang paggunita kay Andres Bonifacio at sa kanyang kabayanihan. And we do know na yung mga tao sa ganitong pagkakataon ay lubos na naghahanda. Nakita ko kanina maraming naka-Amerikana, maraming mga naka-Pilipiniana and so on and so forth. That is only for celebration of a man considered as a hero. Pero tayo po kapag nagkakatipon tayo sa tuwing linggo, ay humaharap tayo sa isang banal na Diyos na siyang nagdulot ng kaligtasan sa atin. So, bilang paghahanda po sa ating pakikinig sa Panginoon, minaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako sa isang maikling panalangin. Aming Amang Diyos, tunay pong dakila kayo sa buong buhay na ipinamumuhay po namin dito sa lupa. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, dahil lahat po ng mga bagay na meron kami, lahat po ng mga likha ninyo na amin pong na-enjoy, lahat ng mga bagay, Panginoon, na nakikinabang kami, deserve man namin o hindi, Panginoon, ay tunay na nagpupuri po kami sa inyong katapatan. Panginoon, sa amin pong pagsamba para po sa araw na ito, hinihiling po namin na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng puso, Panginoon, na dalisay, na maiharap po sa inyo, nang sa ganon ay hindi po kami humanap ng kahit na anumang elemento, Panginoon, labas sa iyong presensya, Panginoon. Sapagkat tunay na ang pagpapala ay hindi masusumpungan sa kahit na anong bagay, kundi sa inyo po mga salita. Ingatan din po ninyo mga papunta pa lang sa panambahang ito at samahan po ninyo kami, o Banal na Espiritu, sa lahat po ng aming sasabihin, lahat po ng aming aawitin, at sa lahat po ng handog na amin pong ipagkakaloob. Purihin po ninyo ang inyong pangalan sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Para po sa ating unang himno, ang atin pong aawitin sa paunang himno ay pinamagatang The Reformation Hymn. Ang Reformation Hymn, bago po natin ito awitin, ay isang awitin na naglalaman ng napaka-importanteng mensahe. 5 mensahe na dapat alam ng mga sumusunod sa Panginoon. That number 1, salvation is done by grace alone. Number 2, salvation is through faith alone. 3, salvation is Christ alone, or Christ alone is our Savior. Number 4, Scripture alone is our authority, and we are doing all these things for the glory of God alone. Muli, hinihikayat ko po ang lahat na tumayo para po sa pag-awit ng ating unang awitin, Reformation Hymn. We will trust God's word alone, where His perfect will is known. Our tradition shifts like sand, while His truth forever stands. We will live by faith alone, clothing merit not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice. Glory be
to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. We are saved by grace alone, undeserved yet freely shown. No accomplishments on earth can achieve the second birth. We will stand on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nation rage and devils roar, still He reigns forevermore. Glory be to God alone. In the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon, no? We cannot really imagine the vast of God's love for us, that He involves us para doon sa Kanyang ginagamit niya time means ng Kanya pong pagliligtas. Ayan. Para po sa ating second hymn, ayan, maaari na po tayong umupo. Ayan, para po sa ating second hymn, ito po ay pinamagatang In Christ Alone. This song gives emphasis to the truth that Christ is the believer's only foundation, only hope, and our only righteousness. This hymn teaches the gospel from a strong Reformed perspective, emphasizing God's sovereignty, Christ's sufficiency, and salvation by grace alone. Muli po, in Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, free through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all and all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin
was laid, here in the death of Christ I live. His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine. Only the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no schemes of man could ever pluck me from his hand, till he returns and calls me home. Here in the power of Christ I stand. Salamat, Panginoon, sa napakabuti po ninyong intensyon at gawain sa amin pong buhay. Sa punto pong ito ay tatawagin ko ang ating kapatid na si Kuya Dading para po sa pagbasa ng Scripture, Matthew 13 verses 1 to 16. Magsitayo po tayo para sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Papatuloy po tayo sa pagbasa ng scripture reading sa libro ng Bagong Tipan sa Mateo 13 verse 1 to 16. Ito yung talinghaga tungkol sa mga hasik. Verse 1. Nang araw ding iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot niya ang napakaraming tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at umupo roon, samantalang ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin. At nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga, na sinasabi, "Makinig kayo, isang maghahasik ang humayo upang maghasik. Habang siya ay naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba naman ay nahulog sa batuhan at doon ay kakaunti lamang ang lupa. At kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo, at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan, lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tig-100, at iba ay 60, at iba ay 30. Ang mga pandinig ay makinig." Verse 10. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, "Bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga?" Sumagot siya at sinabi sa kanila, "Sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkakaloob sa kanila. Sapagkat sino mang magayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganahan, ngunit sino mang wala, pati ay ang nasa kanya ay kukunin. Dahil dito ay nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga.
sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita, at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig, at hindi sila nakakaunawa. Verse 14. Natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaiah na nagsasabi, sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailanmay hindi makakaunawa. At sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailanman hindi makakabatid. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga, at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa kanila, at sila'y aking pagalingin. Verse 16. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat ang mga ito'y nakakakita, at ang inyong mga tainga, sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang naghahangad na makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakikita, at marinig ang inyong marinig, ngunit hindi nila ito narinig. Ito po ang salita ng Diyos. Opo na po kayo. Marami pong salamat, Brother Dading, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa punto pong ito ay magpupuri naman tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaloob. May I call the ushers po para kunin ang ating mga basket sa harap. So habang nagdi-distribute po ang ating mga ushers, allow me to read Deuteronomy 8:16-18 na nagsasabing, siyang nagpakain sa inyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng inyong mga ninuno, upang kanyang papagkumbabain at subukin ka, at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang pinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ino. So, tunay nga, resources, maging ang pinakamainam nating handog sa Panginoon ay hindi kayang i-outweigh yung kabutihan na ginawa niya sa ating mga buhay. Samahan po ninyo ako sa pananalangin ng ating mga kaloob. Aming Amang Diyos, higit po kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil nananatili po kaming merong mga kalakasan na nagagamit namin sa amin pong mga paghahanap buhay. Salamat, Panginoon, dahil binibigyan po ninyo kami ng puso, Panginoon, para po maghandog, Panginoon, ng mga bagay na hindi naman din po sa amin nagmumula kundi sa inyo. Panginoon, sa amin pong mga kaloob na ito ay kinikilala po namin na lahat po ng mga bagay na ito ay hindi po sa amin nanggagaling kundi sa inyo rin po, Panginoon. Kaya naman po, purihin po ninyo, Panginoon, ang inyong pangalan, at kayo na rin po ang bahalang mag-bless, Panginoon, sa mga taong naghandog, Panginoon. Able man o hindi, Panginoon, kayo po ang pinasasalamatan namin sa lahat ng bagay. This we pray, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Bilang paghahanda po sa atin pong pakikinggang mensahe ngayon, para po sa ating pangatlong awitin, ang atin pong aawitin ngayon ay pinamagatang, He Will Hold Me Fast. This is a hymn that proclaims the believer's security in Christ. Its central message is that our perseverance in faith does not ultimately depend on our own strength, but on God's faithful grip on us. Na wala po sa ating kakayanan yung magdadala sa atin sa harap ng Panginoon, kundi bunga ito ng kanyang katapatan sa kanyang mga salita. Again, He will hold me fast.
fear of fate will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold, though that fearful path, for my love is often cold, He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. We say why He's the light, Christ will hold me fast, precious in His only sight, He will hold me fast. He'll not let my soul be lost, His promises shall last, bought by Him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died, Christ will hold me fast. Justice has been satisfied, He will hold me fast. Praise with Him to endless night, He will hold me fast, till our faith is turned to sight. When He comes the last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Sa punto pong ito ay atin pong babasahin ang teksto na magiging sentro ng ating pag-aaral. Psalms 23 verses 5 to 6. And it reads, Ipaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw na ang aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Tawagan ko po si Pastor Joel para po sa pagbabahagi ng ating salita. Salamat, Brother Kenchi, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At patuloy po na yung sumamba sa pamamagitan ng ating pangkahalatang panalangin. Ating pong ilapit ang ating huling gospel hour this afternoon. So, in a year, we have 10 gospel hour services, maliban po ang last Sunday ng May at last Sunday ng December. So ito po ang ating kahuli-hulihan at gaya po ng nabanggit ko sa ating chat group, ang sabi po ni John Piper, do not stop, do not quit praying and inviting your unsaved relatives. So ito po ang ating
hangad na sa pamamagitan po ng mga gospel service ay sila'y matamnan ng salita ng Diyos, ito ay tumubo, ito ay lumago at makapangmunga. Tayo po'y sumama sa diwa ng panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang magandang umaga, bagamat kahapon ay may kasungitan ng panahon at ng hapon at gabi at ito po ay nagdulot ng labis na abala sa mga motorista. Subalit sa umagang ito, hinayaan mo na kami makadako sa gusaling ito upang sama-samang magpuri at magpasalamat. Ganon din po ang aming mga viewers sa kanilang mga tahanan at ang aming mga regular viewers. Dalangin po namin sa umagang ito sa aming sama-samang pagsamba, ang iyong pangalan ang patuloy na maitaas, ang iyong salita ang maitanyag at nawa ito ay mangusap sa aming mga puso, baguhin ang aming mga pag-uugali, magsisi kung kinakailangan, iligtas kung iyong kalooban. Dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo sa mga individual na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa araw na ito, si Juancho, O Diyos, salamat po sa panibagong taon, sa kanyang murang edad. Dalangin po namin ang patuloy na paggabay mo sa kanyang mga magulang. Ingatan sila sa kanila pong pagbalik mamaya from their out-of-town celebration. Ganon din, Panginoong Diyos, ang mga may kaarawan this week, ang aming mga kabataan na si Yin, dalangin din po namin si Brother BT, ang inyong lingkod, si Sister Abby at si Kuya Manny. Salamat po sa inyo pong pagpapala ng buhay. Tunay nga, nakasangkapanin mo ang buhay na ito para sa aming paglilingkod at pagbibigay kaluwalhatian sa iyo. Tinataas din po namin, Panginoon, ang protestang ginagawa sa kasulukuyan ng aming mga kababayan. Nakikiisa kami, O Diyos, sa hangarin namin sa isang malinis, makatuwiran na pamamahala. Tunay nga, Panginoong Diyos, na sa pamamagitan ng ebanghelyo at pagkakaroon ng takot sa iyo ay mababawasan, Panginoong Diyos, ang ganitong klasing mga kasamaan at kasakiman nangyayari sa pamamahala at pangunguna. Dalangin po namin na nawa ito ay maging isang opportunity upang mabago ang baluktot at masamang sistema sa aming bansa. Yamang ang aming bansa ay sadyang napakayaman sa mga pagpapalang buhat galing sa iyo. Subalit sinasaula at kinakamkam at pinagsasamantalahan ng mga taong nanunungkulan. Dalangin po namin na nawa sa mga reformang ito ay mangyari upang ang aming bansa ay umusad, O Diyos, at makinabang ang mga susunod na henerasyon ng aming mga kababayan. Amin din pong inilalapit ang mga inimbitahan namin, O Diyos, para sa aming huling gospel hour this afternoon. We have invited several and around more than 30 souls and individuals. May we pray that may you guide them and you bring them this afternoon. Dalangin po namin na nawa ang iyong mga salita ay dahan-dahang maitanim at maihasik sa kanilang mga puso at kaisipan. Tinataas po namin, O Diyos, ang aming bukas palad at bukas pintuan upang tanggapin sila at i-welcome sa aming kalagitnaan. At hindi lamang sa ganitong gawain, sila ay patuloy sa kanilang espiritual na paglakad at pagkaunawa sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming pananambahan ngayong umaga, sa pagtatapos namin sa paksa ng Psalm 23, tunay na ang aming mga kaluluwa ay makinabang sa series ng pangangaral sa buwang ito. Tunay nga, Panginoong Diyos, baguhin mo kami, turuan mo kami, at tawagin kami tunay sa pagsisisi at pananampalataya. Tanggapin mo nawa, O Diyos, ang aming mga awitan, ang aming panalangin, ang aming kaloob, at higit sa lahat, O Diyos, ang iyong pangungusap sa aming kalagitnaan bilang direktiba ng aming paglakad at pagsunod sa iyo. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po mga Pilipino ay kilala sa buong mundo for the sense of great hospitality, in the sense of hospitality.
na kahit hindi natin kilala, ay inaalok natin. No? Kahit wala na tayong papakain talaga at wala naman talaga tayong iaalok, mag-aalok ka pa rin. Di po ba? Ganyan po ang kultura nating mga Pilipino. Pero 10 years ago, it was 2015, my family and I were able to join doon po sa aming isang quarterly meeting sa Quezon. Ito po ay sa Alabat Island sa Quezon. At ang church po ni Pastor Romy Andaya ang siyang naging host. At ito po ay magmula sa Calawag, magka-travel pa po kami ng bangka ng boat, mga 30 minutes travel at darating nga po kami doon sa Alabat Island. Laking gulat namin sapagkat ang reception na naramdaman namin at naranasan namin ay kakaiba sa reception na nakagisnan ko. Dahil ako po ay laking Manila, wala po akong probinsya. So yung mga ganito pong mga karanasan ay chine-cherish ko personally. Imagine po ninyo kaming mga bisita roon, ng mga pamilya ng mga pastor, ay pinatuloy doon po sa mga baryo na yon at kami po ang gumamit ng kanilang mga banig, ng kanilang mga kumot at unan, no? At dahil po sa island, binigay po sa amin yung iba po, sa ibang kasamahan namin, doon po mismo sa mga kwarto nila pinatulog, at yung mga may-ari ng bahay, doon po sa silong natulog. Yung aming pong pamilya, doon lang po kami sa parang pinaka-terrace na bahay kubo, at naglatag po ng banig, pinahiram po kami ng kumot at unan, at dahil sa presko, masarap po ang tulog. And I really appreciate yung pong mga kababayan doon. At sabi ko, bakit ganito yung mga tao rito? At ang sabi po nung host ng church sa amin, ganun talaga kami dito sa baryong ito. Na kapag kami mga bisita yung kapitbahay namin, we open our homes na parang binibigay namin sa kanila ang kanilang mga pangangailangan para sa pag-host namin sa kanila. So sabi ko, pag may bisita rin yung kapitbahay ninyo, ganun din kami. Ganun daw sila. So that is the culture na nangyayari. At isang magandang culture. At napaisip ako, sabi ko, itong mga taong ito hindi mananampalataya, and yet bukas palad sila. No? They are so generous, they are so hospitable, na hindi kami kakilala, ay handa sila na patuloyin kami. Sabi ko nga, hindi pa sila nangangamba na may mga magnanakaw dito. Ang sabi nila, Pastor, wala namang problema, wala namang nanakawin. Yun ang sabi nila. No? Ang punto dito ay napaka-hospitable ng mga taong ito nasa Alabat Island. At yan po ang bagay na gusto kong bigyang diin sa ating pagtatapos dito po sa sermon series natin sa Psalm 23. We have now come to verse 5 and verse 6. And here we see the verses 5 and 6. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anointed my head with oil, my cup overflows. Surely and goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Dito po natin makikita ang another description ng ating Panginoon sa pagtatapos ng salmong ito. Nagbukas ang salmo sa pagiging isang pastol ng ating Panginoon. Tapos makikita natin, siya po ay isang shepherd. The Lord is my shepherd. The Lord is also our provider. And last Sunday, we see that the Lord is our comforter. He is the one who is with us sa ating mga paglakad sa mga valley of shadows, either despair, danger, or even death. The Lord is our comforter. The Lord is our provider. The Lord is our shepherd. But fourthly and lastly, in this particular verses, we see here, the Lord is our host. Dapat po nating maunawaan ito pong salitang pag-host or the Lord is host. Even the Lord's title is the Lord of Hosts. Hukbo. But on the particular hosting dito, we have to understand that there is an ancient culture in order for us to appreciate what the Lord meant when He says, the Lord is our host. Or probably, particularly si David, when he said, the Lord is our host.
Dalawang simpleng bagay lang po ang nais ko matutunan natin on this particular sermon, The Lord is our host. First, in verse 5, we will see God's abundant provision and protection. It's very clear that God is providing for His sheep. There's a table prepared in the presence of His enemies. And that's the very first point that I would like to see on this particular verse. God's abundant provision and protection. And verse 6, and finally, God's eternal dwelling. Ito po ang dalawang simpleng bagay na gusto kong bigyang diin at ating matutunan at ma-appreciate natin at dagdag kaalaman sa pagiging pastol ng ating Panginoon. Hindi lamang siya ang ating pastol, hindi lamang siya ang ating provider, hindi lamang siya ang ating comforter sa mga padidilim na yugto ng ating buhay na ating dinadaanan at tiyak na dadaanan, by the way, kagaya ng binigyang diin ko last week, last Lord's Day, hindi po ito isang hypothetical situation. It will happen. It will definitely happen. Not only once, but many times. There would be dark days. And oftentimes in Christians, there are more dark days. Dark and gloomy days rather than the sunny and bright days. First, we see here the Lord as our host. He is a host that is abundantly providing for our needs. Ito pong sinabi dito ni David na, you prepare a table before me, para maintindihan natin, in the ancient kind of hospitality, ginagawa po talaga ito. Bilang halimbawa, ito po yung mga halimbawa sa Old Testament in order for us to understand about this particular hosting. Yung pong tatlong anghel o yung tatlong bisita ni Abraham in Genesis chapter 18, na kung saan ay winelcome ni Abraham ang three strangers, binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng tubig, pinagpahinga niya, binigyan niya ng parang piging itong mga taong ito. At itong mga taong ito, ang sabi sa kanila na 1 taon mula ngayon, manganganak ang iyong asawang si Sarah. At doon nagtawa si Sarah. So that particular culture is the kind of culture na hosting na ginagawa in the Old Testament time. Another thing is in Genesis chapter 15, chapter 19, the following chapter. It's about Lot. Nung protektahan niya yung dalawang angelic visitors, no? 2 strangers na nagsabi sa kanilang, alisin mo ang iyong pamilya rito. Alisin mo at gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Remember on that particular chapter, yung mga tao na gusto nilang makilala, yung pagkakakilala rito ay the word knew you, yung inyong mga bisita dyan. Ano sabi niya? It has a sexual connotation. Pero anong ginawa ni Lot? Sabi niya, hindi maaari. Kailangan ko silang protektahan sapagkat sila ay nasa aking poder. Yun po ang cultural aspect dito na to the point na ibinibigay niya yung dalawa niyang anak na hindi pa nakakaranas na birhen. Just imagine, just to protect yung kanyang mga visitors. Another thing is, dun po sa ating pag-aaralan sa camp, sa Judges chapter 19 verse 9, na kung saan ay yung pong isang sojourner na isang Levita ay pinatuloy. At sabi niya, huwag kang matutulog sa streets. Delikado. Kailangan ka rito. Pinatuloy siya upang siya ay magkaroon ng pagkupkop at proteksyon. Si Elisha at yung Shunammite woman sa 2 Kings chapter 4, verse 8 to 10. In fact, nagpagawa pa ng kwarto ito para kay propeta, sa propeta, pagpapakita ng kanyang hospitality. And finally, si Job. Turn your Bibles in Job 31.
Nasa Psalms tayo, balik lang po ng isang aklat. Psalms 31, verse 32. Ito po ang sabi ni Job sa kanyang mga kaibigan dahil inaakusahan po siya na sadyang napakasama ng kanyang ginawa. Verse 32, Psalms 31 verse 32, "The sojourners have not lodged in the street. I have opened my door to the travelers." Bilang kanyang justification sa kanyang tatlong mga kapatid, mga kaibigan na inaakusahan siyang napakasama mo, umabot sa iyo ang ganyang mga karanasan dahil sa napakasama mo, napakalaking kasalanan ginawa mo sa Diyos. Kahit itong kultura nilang ito, sabi ni Job, hindi ko hinahayaan, hindi ko pinababayaan ang mga palaboy, ang mga estranghero na matulog sa mga lansangan. Pinatutuloy ko sila sapagkat ako'y able, ako'y may kakayahan, ako'y pinagpala ng Diyos. Binubuksan ko ang aking tahanan para sa kanila. Here Job declaring that no traveler have ever spent a night in the streets. For his house, his mansion, his door is always open for them. Yan po ang bagay na makikita natin. There is a cultural aspect, a historical cultural aspect that we need to understand when we read verse 5. When David says, "The Lord will prepare a table for me." David is talking about the ancient hospitality. Na during their time, there is a sacred obligation. Hospitality is not an option. It is a moral and social responsibility. And to mistreat or neglect a guest, it was seen as dishonoring to God. At kapag ito'y kanila pong tinanggap, kinupkop at pinatuloy sa kanilang tahanan, they are obligated for the protection of these strangers. At least for 3 days. For 3 days po nilang itong kanilang iingatan, ipoprovide ang kanilang pangangailangan. The hosts were expected to safeguard the travelers. And that's the reason why si Lot, kaya niyang ibigay ang kanyang mga anak, pera lang itong mga bisitang dalawang hindi niya alam na mga anghel. Makikita natin dito that even at the personal risk of their life, once someone entered your home, you are under obligation for the provision and for protection. So yun po ang kultura nila. So just imagine po ninyo na kung tayong mga Pilipino ay all praises sa mga buong mundo dahil sa ating kultura ng hospitality and generosity, hindi po tayo uubra dito po sa sinasabi ng ating ancient hospitality sa aspetong ito. And that's the reason why in verse 5, there is the word table. The word table symbolizes fellowship. The word table symbolizes nourishment. It is a reminder that God's blessings are not hindered even with the presence of opposition. Verse 5, "You prepared a table before me in the presence of my enemies." Sino ba ang kalaban ng ating mga Kristiyano? Sino ba ang kalaban ng ating mga Kristiyano? Una sa lahat, ang dyablo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Di ba? The devil is like a roaring lion, looking someone to devour. Pero tayong mga mananampalataya, hindi tayo kayang hipuin, hindi tayo kayang biktimahin ng dyablo kung hindi ito pahihintulutan ng Diyos. Sino pa ang kalaban nating mga Kristiyano? Philippians 3:18 and 19, the enemies of the cross, the people who are so hostile. No, yung pong mga tao talaga na often defiant na kanilang nilalabanan ang Kristyanismo, nilalabanan ang mensaheng dala-dala ng Kristiyano. Matigas ang kanilang puso. And finally, in 1 Corinthians 15, Paul says,
the Christian last enemy is death. The physical death, ang kamatayan na siyang ang pinakahuling kaaway ng Kristiyano. But the good thing here in verse 5, that even we are in the presence of the devil, the presence of the hostile, unbelievers, and even in the point of death that we are passing through, we see here, God, the Lord, is our host. This verse 5 teaches us that God is preparing a lavish meal for His sheep. Hospitality was governed by cultural norms rather than written code. It has carried an immense weight in ancient society. Why? Because it reflects the character of God. Di ba yung generosity ng Diyos? Yung goodness ng Diyos? Yung kindness ng Diyos? Dito nag-emulate itong ancient culture na ito. Na dahil ang Diyos ay mabuti, napaka-kind niya. Hindi ba? Sa ating ang pagkakamali, nagtitimpi ang Diyos. Sa ating mga pagkakasala, hindi niya kagad tayo hinahatulan sa ating mga kasalanan. Hindi sa ating unang pagkakamali, karapat-dapat na tayo sa impyerno. Ikaw kabataan, ikaw lalaki at babae, kung wala kang ugnayan kay Kristo, sa iyong unang pagkakasala, karapat-dapat ka na sa magpasawalang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero minsan, nagtitimpi ang Diyos. Romans 2:4. Hindi mo ba batid na ang kabutihan ng Diyos ang siyang nagiging dahilan upang dalhin ka sa pagsisisi? Nagtitimpi ang Diyos, pero ikaw naman anong ginagawa mo? Inaabuso mo ang kabutihan ng Diyos. Dahil hindi ka pa pinapalo, hindi ka pa kinakalabit, patuloy at patuloy ka sa iyong pamumuhay sa kasalanan. Dito natin makikita mga kapatid na ang ating pastol, na kahit tayo ay dumadaan sa madilim na yugto ng ating buhay at karanasan, kasama natin siya. Hindi lang yun. Hindi lamang siya ating comforter, but also, He is our host. He will provide abundant provision. Yung ating pagpapakain dito ay parang talagang piging, piyesta, kung paano nila tinitreat ang kanilang mga bisita. In verse 5 as well, binanggit dito, hindi lamang preparation for a table, but anointing their head with oil. You know, this anointing head of oil is also has its cultural background. Anointing of oil, first and foremost, ginagamit po ito sa mga royal and priestly symbolism. Kapag meron pong ia-anoint na king, siya po ay bibigyan ng, ia-anoint po siya ng oil. O kaya isang priest sa kanyang pagkatalaga sa kanyang priesthood. Anointing is used to sacred kings and priests, saying God's anoint his head. And David acknowledged this, that he is being set apart when he became king of Israel. However, ito pong anointing of oil, kung in relation to as God is our host, in biblical times, the anointing is a symbolism that you are a honored guest. Yun po ang ibig sabihin dito sa verse 5. Bagamat ginagamit ang anointing of oil sa mga parang ordination ng isang hari, ordination ng isang saserdote ng kaparian. But on the context, anointing of oil ay ginagamit po ito to say that you are a honored and well-respected
and welcome guests. The oil is a fragrant oil is a gesture of welcoming and respect. At yun po ang ginamit ni David dito sa verse 5. He used that imagery to show that God treats him not as a servant, but a cherished guest at the table. So kumbaga sa ating mga handaan, ito yung mga tinatawag na nasa presidential table. Mga VIPs. Imagine niyo, ganun po ang relationship ng Diyos at sa kanyang mga tupan at mga kawan. At thirdly, ginagamit din po ang oil sa kanyang mga flock. The shepherd use oil or anointing oil the sheep heads to protect them from insect and even heal wounds. So meron din po itong medicinal effect sa mga tupa na kanila po itong ina-anoint ng kanilang mga tupa upang ito daw po ay wag maiwasan ng mga insekto at para gumaling din ang kanilang mga sugat. Our text says, verse 5, overflowing, my cup overflows. Meaning to say, ang favored attention, ang favored blessing ng Panginoon nasa kanyang mga kawan. This represents spiritual abundance. The oil represents an overflowing goodness and mercy of God. Kaya nga mga kapatid, yun po ang makikita nating gamit nitong mga langis na ito. Fast forward, it is a foreshadowing of the gospel. Kung sa Old Testament, they anticipate about welcoming strangers, in the New Testament, it is the welcoming of the Gentiles. Na hindi lamang ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Pagdating sa bagong tipan, mas malawak. Ito'y binubuo na, ang iglesia ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Kung paano welcome ang mga strangers sa Old Testament, even though they are Gentiles. But the sense of welcoming them, it is a foreshadow of the gospel being reached to the Gentile world. Hindi ba yan ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay lumaganap? Remember in Acts chapter 1, ang sabi doon, huwag kayong aalis sa kanyang mga alagad, sapagkat darating ang banal na Espiritu at kayo ang aking magiging saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang to the other parts of the world. So ito pong context na ito ng welcoming the guest, it has at its connection in the New Testament. The gospel, the foreshadowing of the gospel for the Gentiles. Ito naman ang dahilan mga kapatid kung bakit nabanggit ng may akda ng Hebrews. Turn your Bibles in Hebrews chapter 13. Hebrews 13 verse 2. Or verse 1 and verse 2. Let brothers' love continue. Verse 2. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Just like what happened to Abraham in Genesis 18. Nung kanyang patuloyin yung kanyang 3 bisita, hindi niya alam mga anghel ito. Si Lot, nung patuloyin niya ang 2 bisita at kupkupin, hindi niya alam anghel ito. And chapter 13 verse 2 of Hebrews is speaking of that ancient culture of hospitality. It echoes that ancient tradition.
Mga kapatid, ano po ang pinakamaliwanag na aplikasyon nito sa atin bilang isang iglesia? We must practice genuine Christian hospitality. We need to practice the genuine Christian hospitality. Welcoming our guests, welcoming our visitors, welcoming our fellow sister churches or Christian churches, Christian sister and brother and sisters from other churches of same faith, especially if they are in good standing, we ought to exercise and practice genuine Christian hospitality. Sharing our communal church meals. Diba? Ito yung isa sa mga ating ginagawa na linggo-linggo since lumipat tayo rito. Others suggested, hinto na, I decline. And the more I'm more convinced that we ought to continue, for we are mandated by Scripture. We need to share. We need to be generous in every practical means sa ating mga bisita, mga kaibigan, at higit sa lahat sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sharing our rides to our brethren, to and fro. We acknowledge our members who naging ministry na nila ang transportation ministry na ito para sa ating mga kapatidan. We must demonstrate this Christian grace hospitality, not only to strangers, not only to our visitors and guests, but especially to one another. The doctrine of one another. So yan po unang-unang makikita natin dito in verse 5. The Lord is our host. He is our God's abundant provision and protection. But secondly, as we go to verse 6, ang sabi dito ay, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Notice the word Lord in verse 6, it's in all capital letter, it's the same Lord in verse 1. All capital letters. Jehovah Yahweh, Jehovah Elohim. The plurality, not Jehovah Adonai, a single noun for Lord, Adonai, but it is Jehovah Elohim. And here in verse 6, we find here, God is speaking of a certain place. I shall dwell in the house of the Lord forever. Verse 6 is the culmination of the relationship. Di ba yung ating relationship sa verse 1, that the Lord is my shepherd? In verse 2, the Lord is my provider. In verse 3 and verse 4, the Lord is my comforter. And in verse 5, the Lord is my host. In verse 6, this is the culmination. The culmination of the four relationships. As a shepherd, as a provider, as a comforter, as a host. This serves as a climax and a conclusion. Tying all together. Para itong pinagkabit-kabit at pinagduktong-duktong at pinagsama-sama at binigkis. Na itong aking pastol, itong aking provider, itong aking comfort, itong aking host, ay isasama niya ako. That's the beauty of it. Isasama niya ako. I will dwell in the house of the Lord. Not just for 3 days. Not just for a week. Not just for a month. Hindi po transient yung ating pananatili. Magpakailanman. Yun po ang kagandahan dito eh. This serves as the culmination. Yung verse 1 to verse 3, God is our shepherds.
He provide rest, guidance, and refreshment. Pero ito ay dadalhin niya hanggang sa tayo ay makadating sa kanyang tahanan. And the Bible has so many terms for this. John Bunyan, celestial city. In the scripture, there are a lot of vocabularies about this house of the Lord forever. Theologically, it could be the church. It is a church, but we know where will go the church will. Para sa isang magnanakaw sa krus ng Kalbaryo, ito ang tinutukoy ng Panginoong paraiso. Para sa pulubing kagaya si Lazaro, ito ang tinutukoy na Abraham's bosom. Para sa mga alagad ni Kristo in John 14, ito yung mga bagay na kanyang mansyon na tatayo. Na ang sabi ng Panginoon sa John chapter 14, I will go up to my Father and prepare a place for you. At kapag nakahanda na, babalik ako at kukunin ko kayo at kakasama nyo na ako. All of these are in same language. These are synonymous vocabularies and terms. Ang question is, kasama ka kaya rito? Magiging beneficiary ka kaya nito? Nitong pangakong ito? Oftentimes, kagaya ng binanggit ko as we open our sermon in this particular series, Psalm 23 is a very popular psalm even in funeral homes and memorial services. Nagiging comforting verse ito sa mga nangungulila at mga namatayan. Pero gaya ng sinabi ko, hindi lahat ng tao ay maaaring angkinin ang Psalms 23 because of the pronoun my. Hindi pwedeng angkinin ito ng sino mang tao. Lalong-lalo na ang taong hindi kumikilala sa salita ng Diyos. Ang kinikilala niya ay ritual, seremonya. Ito ang makakapaghugas ng kanyang kasalanan. Ito ang makakapagbawas ng kanyang mga kasalanan. Nakapag gumawa siya ng mga seremonya, mababawasan ang kanyang kasalanan. Hindi ito para sa mga taong hindi kumikilala sa batas ng Diyos. Nalilalapastangan niya ang salita ng Diyos. Hindi niya kinikilala, hindi siya nagpapasakop, hindi siya natatakot sa batas ng Diyos. Hindi niya maaaring angkinin ang Psalm 23 sapagkat hindi niya ito kinikilang my shepherd. Paminsan-minsan maaari tumadalangin siya, tumatawag siya sa Diyos pag may sakit, may karamdaman, may problema, may suliranin. Pero kapag naayos na and everything is well, isasantabi niya itong Diyos na kanyang tinatawagan. Para itong lalagay niya uli sa baol. Itatago niya uli sa kanyang closet sapagkat hindi niya na kailangan. Subalit pag kailangan na naman niya, bubuksan niya uli ito at kukunin niya. Lalapit siya, dadalangin siya. That is not how it. Hindi ganun ang tinutukoy ng talatang ito. Ang taong kumikilala na ang Panginoon ay ang aking pastol, kaya mabuti man o masama ang nangyayari sa kanyang buhay, nakahanda siya magpasakop. Nakahanda siyang magpasailalim. Sa mga maliliwanag na araw o sa mga gloomy at madilim na panahon, magtitiwala siya sa pastol na ito. Because he knows that God is sovereign. Pinanghahawakan niya ang pagiging soberano ng Diyos.
na kahit hindi ito umugnay at mag-jive sa kanyang kaisipan o sa kanyang logic, in human logic, he will continue to keep trusting the God of the Bible. Psalms 23, verse 6, it highlights God's covenant faithfulness. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Have you come to think of it? How does David claims this verse 6? Hindi naman lahat ng nangyayari sa kanyang karanasan maayos eh. If you're going to study the life of David, in Psalms, in 1 Samuel, hindi ho lahat maganda nangyari kay David. Ilang beses siyang inusig, ilang beses siyang ipapatay, ilang beses pinagtangkaan ang kanyang buhay, ilang beses din siyang nahulog sa kasalanan. And yet, David can pen verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pwede mong akusahan si David, sinungaling ka. Kasi nung basahin ko buhay mo, hindi naman talaga maayos lahat eh. But why did David was able to express it and say it surely in goodness? Because of the covenant faithfulness of God. Yung nakipagtipan ng Diyos kay David. At yun yung pinangahawakan ni David. Hindi siya nakatungin sa kanyang gagawin, sa kanyang kakayahan, sa kanyang kalakasan. Wala sa kanyang kalagayan ang pangako ng Diyos. Sapagkat ang buhay ni David ay ups and downs, up and downs. It's just like we, Christians. Don't we, ganun din ba ang ating buhay, Kristiyano? May mga matataas na yugto, may mga pagtatagumpay, subalit may mga kabiguan at pagbagsak din tayo sa ating mga kalagayan. Wala tayong pinagkaiba kay David. Subalit, bakit nasabi ni David ang verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. It's not because of my work, it's not because David's work, it's not because of your work, it is because the work of Christ. It is only because of Christ, in Christ alone, only to the merit of Christ. A sheep, a Christian, a believer, a disciple can claim, can possess, can embrace, verse 6, na kahit madilim ang yugto na kanyang nilalakaran, yet even though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. It is just like a 3-year-old child, takot sa dilim. But because he had so much confidence with his mother, with his father, kung lalakad siya sa isang street na napakadilim, by his own, hindi siya lalakad. But because the one who loves him, ang kanyang ina, ang kanyang ama, ay kasama niyang lalakad. Na habang lumalakad siya sa madilim, kinakabahan siya, kumakabog ang kanyang dibdib, natatakot siya. Pero alam niya, matatawiran niya ang madilim na yugto na kanyang nilalakaran. Ganun, dito natin makikita ang karanasan ni David. Because of God's covenantal faithfulness. Nangako ang Diyos. Ano ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa bagong tipan? John 6:36.
Turn your Bibles in John 6:36. But I said to you, have you seen me, yet you do not believe? Verse 37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. My question, my serious question to you this morning as we close this beautiful Psalm 23. Have you come to Christ? Lumapit ka na ba kay Kristo na siya ang ating dakilang pastol? Seryoso at totohanan ba talaga na ikaw ay nagsisi at tumalikod sa iyong kasalanan? At nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Na ang kanyang kamatayan, na ang kanyang sakripisyo ay iyong para sa iyo? At kaya ikaw nakalapit, hindi dahil sa magaling ka. Dahil sa marunong ka, matalino ka. Look at 37 again, verse 37. It is the Father, through the prompting and to the work of the Spirit, brought you, lead you to Christ. Kaya hindi dahil sa iyong panalangin. Hindi sa iyong pagsunod sa panalangin. Ito'y gawa ng Diyos sa simula't sa simula pa. Upang ikaw ay tumalikod, may kakayahang tumalikod at magsisi. At sumampalataya sa ginawa ni Kristo. This is a Christological fulfillment that Christ Himself is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. He is the source of the living water. Na hindi ka na mauling mauuhaw. That there will be a eternal communion with God in Christ. And last lesson, mga kapatid, hindi ito ang ating final home. Heaven is our final home. Tayong mga mananampalataya, we will face our final enemy. Physical death, gaya ng sinasabi sa 1 Corinthians 15. But we need that in order for us to be at home, to be within our final home. Our final home is not this world, but our final home is presence with God in paradise, in Abraham's bosom, in eternal city, celestial city, the new Jerusalem, the new heaven, and the new earth. Bilang hamon, gaano ka nakakagarantiya, kaibigan? If you are going to die tonight, will you wake up in heaven? Or are you going to wake up in eternal punishment? Ito ang mga bagay na you have to consider seriously because what's at stake ay magpasawalang hanggan. Psalm 23 begins with God as our Savior, as our shepherd. But here we see the sheep will end with Him as in His eternal home. Verse 6 ties the journey together from verse 1 to verse 6. The provision, the guidance, the comfort,
It is a reminder na ito yung mga stages na lalakaran ng isang Kristiyano. Ito yung mga estado na kailangan mong lakarin at hindi mo kailangang iwasan. May you reflect and examine yourself. Can you personally claim Psalm 23 as your personal psalm? That God is your shepherd, that God is your provider, that God is your comforter, and God is your host. Tayo manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa buong buwan na ito upang aming himay-himayin, tingnan, i-cherish, namnamin ang mga katotohanan na nakapaloob sa Psalm 23. It's a very popular and familiar psalm to many of us, but we don't truly acknowledge and think it deeply in relation to our spiritual condition. Magligtas ka nawa, O Diyos, ng mga kaluluwa, lalaki o babae, sa aming kalagitnaan, sa aming mga viewers. At pagtibayin mo ang pananampalataya ng iyong mga anak, ng iyong mga kawan, sa pamamagitan ng iyong mga salita na naipaliwanag at na naging hamon sa amin sa buong buwan na ito. At mamuhay kami at lumakad kami ng may pagtitiwala sa aming mabuting pastol. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa atin pong pagtatapos, let me just wrap up the sermons na ibinahagi sa atin ng ating pastor sa mga nakaraang linggo, na truly, no, na bilang mga tupa na nandoon sa loob ng kawan ng Panginoon, wala tayong sariling kakayanan para makamit yung mga bagay na pinakikinabangan natin mula sa Panginoon, most especially our salvation. That the word sheep itself delivers a special message as seek Him and His word. Holiness follows when you decide to and your own means, endure trials, and persevere until He returns. Sa atin pong pagtatapos, sinaniyaan ko po ang lahat na tumayo para awitin ng ating panghuling awitin bago mag-doxology, He leadeth me.
manatili po tayong nakatayo para sa pag-awit ng ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly. And now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you in everything good, that you may be able to do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ. To Him be glory forever and ever. Amen. Tayo po yung maupo sandali para sa ating mga